Po sa bawat isa po sa atin sa mga tumutunghay sa Facebook. Mga ka-Facebook at mga ka-reels po natin at sumusubaybay po sa atin sa YouTube. Ano po? Mamaya po ay tayo po ay magse-celebrate na ng ating bagong taon po. Ano po? So sabi natin, magpapaalam na po ang 2024 at sasapit na po ang 2025. Ano po? So isa pong napakalaking kagalakan na tayo pong binigyan pa po ng Panginoon ng isang taon at ngayon pong 2025, alam ko po na mas marami pa pong gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano po? So sabi nga po, kapag dumarating ang bagong taon ay nag-e-expect po tayo ng mas mapapabuti po ang ating estado ng ating pamumuhay. Ano po? So nais ko po na mag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. Ano po? Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Ano po? Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, kapayapaan ang iniibigay ko sa inyo. Ano po? Ang kapayapang ito ay hindi katulad ng kapayapaan na iniaalok ng mundo. Ano po? So makikita po natin dito, iba po talaga ang kapayapaan na ipinagkakalob ng Diyos kumpara po sa kapayapaan na inaalok ng mundo. Ito po kasi temporary lamang po ano. Ang kapayapaan ng mundong ito ay temporal lamang po ito. Hindi po ito panghabang buhay. Ano po? Hindi po natin masasabi na wag po natin panghawakan ang kapayapaan sa mundong ito. Kung hindi ang panghawakan po natin yung kapayapaan na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag daw po nating hayaan ang ating puso ay magalumihanan o yung ating mga puso ay malungkot o magulo, ano po, ma-discourage, ano po, dahil ito po kasi puso natin ay dapat po natin na ipasailalim ito sa Panginoon. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yung troubled, yung afraid, yung takot, wag po natin bigyan ng puwang ito sa ating mga puso, mga kapatid. Ano po? So sabi, ito pong pangako ng Diyos sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan at ipagkakalob niya sa atin, hindi katulad po ng kapayapaan ng sanlibutan ito. Narito pa rin po ang pangako ng Diyos sa Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a strong tower, strong refuge. When trouble comes, He is close to those who trust Him. Napakaganda pong pangako ng Diyos sa aklat po ng Nahum. Na ang Diyos po natin ay strong refuge. Ano po? Siya po yung ating kublihan. Siya po yung ating muog. Siya po yung ating sandalan. Siya po yung ating kalakasan. Ano po? Na kung dumating daw yung trouble, siya ay malapit sa atin sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ano po, mga kapatid, ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang yung kublihan natin ng ating Panginoong Diyos, ang nais ipagkalob sa atin ng Panginoon, yung kapayapaan na nagbubuhat po sa Kanya. Ano po, huwag tayong magalumihanan, huwag po tayong matakot, huwag po tayong kabahan kung ano man po yung nangyayari sa atin. Ipagkatiwala po natin yung ating buhay sa Panginoon. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 9, do not be afraid, do not be discouraged. Huwag daw po tayong matakot. Inulit ito muli ng Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang ma-discourage, for the Lord your God will guide you wherever you go. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Saan man tayo pumunta, i-guide tayo ng Lord. Saan man tayo magtungo, sasamahan po tayo ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ngayon pong taon 2025, expect po natin ang pagsama ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po ang Diyos nang iiwan